Hello everyone! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga red flags ng isang network marketing. Kaya bago mag-join sa isang network marketing, tandaan mo ang mga red flags na to. Dahil not all network marketing or MLM companies are legitimate. Some are pyramid schemes or have business practices that can waste your time and money. Here are the biggest red flags to watch out and how to protect yourself. Red flag number 1. No real products or with overpriced products. Yung walang produkto at kung meron man sobrang mahal. The company focuses more on recruitment than actual product sales. Yung recruit lang ng recruit pero wala namang produkto na kumpanya. Products are low quality, overpriced, or hard to sell. So yung kung meron man silang produkto, mababa namang kalidad, mahal pa at hirap ibenta sa market dahil hindi proven na effective siya. You're forced to buy inventory to qualify for commission. Ayan, nakakatakot yung ganyang red flag, no? Na pipabilhin ka talaga ng malaking inventory, mga madaming produkto para lang makakomisyon ka ng malaki. Red flag yan. Anong gawin at tandaan mo? So, i-research mo muna if the company sells valuable high-demand products. Yan, research ka muna. Iwasan mo, avoid MLM that required large upfront product purchases. Ayan, iwasan mo yung ganyan. Pag may mag-offer sa iyo ng mga ganyang network marketing, red flag yan ha. I-check mo muna if products are scientifically manufactured and fairly priced. Yun, kailangang i-research mo din kung saan kaya ginawa yung pinamanufacture yung mga produkto nila. Proven ba yun na mga organic? Proven ba yun na effective? May naka-experience na ba? May mga reviews ba? Red flag number 2. Too much focus on recruitment. Pyramid scheme alert. Yan. Yung recruit lang ng recruit para lang may ma-recruit dahil upline sila or leader sila ng network marketing doon at hindi na nila iniisip yung mga nasa baba or downline nila basta lang makarecruit sila na upline. Yung make more money from recruiting than actual sales. Yun. Yung recruit lang ang inisip nila. Basta lang kumita. At hindi yung produkto ang minamarket nila. The compensation plan rewards recruiting people over product movement. Yan, yung compensation plan nila, rewards ang palaging pinopromote nila para ma-attract yung mga mapamember nila. You're told to just recruit 2 people and will recruit more. Yung ganyan, sabihan ka lang na pag once membro ka na, ang need kailangan mo lang ay makarecruit ka ng 2 tao at sila nang bahala sa baba mo. Yan. Red flag yun. Tandaan mo talaga yung mga ganyan. Tandaan mo na ang legit MLM focuses on product sales and not just recruitment. Yon. Kasi ang totoo talaga na network marketing talaga, focus talaga sila pagbenta ng mga product nila. How effective, gaano katulong ang produkto nila na mga organic sa katawan sa mga tao. Yon. At hindi lang recruitment. Yung compensation plan, sunod na yon sa product na binibenta nila, gaano ka ganda yung produkto nila. If no one is buying the product, it's likely a pyramid scheme, so avoid it. Kaya iwasan mo yung ganyan. Pag mag-research mo na yung company na yon, yung mga product na pinopromote nila, hindi pala mabenta sa market o hindi kilala. Kaya hindi proven na effective siya. Red flag number 3. Huge upfront cost or monthly auto ship requirements. Yung ganyan, nakakatakot yung ganyan. Yung naka-automatic talaga na deduct sa debit card mo o credit card
Yung kailangang magbili ka ng mag-purchase ka ng produkto nila automatic monthly. Nakakatakot yung ganyan, di ba? Kasi parang ano ka na, kaya lang wala ka ng freedom na bibili kahit na hindi mo pa mabenta o hindi sellable once membro ka dahil naka-auto ship, naka-auto debit siya. Ang requirements nila para maka-commission ka, nakakatakot yung ganyan. The company forces you to buy expensive starter kits or inventory. Yung mga ganyan, once pa membro ka, kailangan kang kapital ng malaki para meron kang inventory na ibibenta mo sa mga downline mo, di ba? Hindi ganyan, red flag yung ganyan. You must maintain a monthly purchase just to stay active. Yung ganyan. Na para active ka dahil matanggal ka sa network company nila pag hindi ka magbili monthly. Kailangan may purchase ka, kailangan may mabili ka monthly. Kailangan kang bibili monthly para maaktibo ka kasi pag wala, matanggal ka. Yan, red flag yan. You feel pressured to spend money before making any profit. Yun. Yun. Kailangan ka pang mangutang para lang makabili ka ng madaming produkto nila or package nila para makaprofit ka din. So, red flag yun. So, anong gawin mo at tandaan mo? Iwasan mong companies na nag-require ng high initial investment. Pag ni-record ka talaga ng malaking investment, red flag yun. Find an MLM with low startup option and flexible purchasing. Kaya, gawin mo, pag alam mo na yung red flag na yon, hanap ka na lang ng magandang network company na mababa lang yung startup capital or membership fee at flexible pa, hindi ka pinuporsige na magbili monthly. Red flag number 4, quick income promises, get rich quick lies. Yung mga ganyan na pinapramisan ka ng mga easy money, yan. Ito, mga red flag to. The company claims easy money or instant success. Yung sabihan ka ng mga apply na mag-recruit sa'yo na yung pera na i-capital mo, i-invest mo, dudubli yan isang buwan o triple or multiply by 10, mga ganyan. Scam talaga yung ganyan. Hindi yan totoo na, hindi yung legit na network company talaga. Lalo na pag yung mga leaders or upline magpa-flash ng luxury car, mga houses at mga kita nila, scam yung ganyan. Kasi, pero meron naman ding mga leaders and upline na magpakita ng mga luxury car nila, sports car, mga maganda lang bahay, mga malaking kinita, na totoo naman kasi ang purpose lang din nila is to convince para ma-motivate yung incoming member na sila nagmula sa hirap, ganyan ang achievement nila ngayon. Meron naman din ganyan. Kaya alamin mo dapat kung totoo or hindi ba yung pina-flash na mga red flag na yon. No mention of real work, marketing, or skill building. Yun. Yung hindi ka basta makakonvince lang sila na mapamembro ka, mapapasok ka sa grupo nila at hindi naman pinag-usapan na tuturuan ka pala nila at yung pinapasukan mo na network marketing is business yon, paano mo yun mapalago, paano ka natuturuan ng mga marketing skills. Yan, mga red flag yan. Kaya itong tandaan mo at anong gawin mo. Ang success in MLM takes time talaga, effort and strategy, and it's not a lottery. Hindi yan overnight success. Hindi yon lottery na parang nanalo ka, na magkapera ka, mag-invest ka, kahit wala kang gawin, kikita ka ng pera. Hindi ganyan ang network marketing talaga na legitimate. Kasi kailangan takes time talaga yon, an effort na strategy. Paano mo yon na ma-success ka. Iwasan mo yung tao na overhypes earnings over discussing real work. Yung palagi lang mag-convince sa mga malaking amount na kikitain mo perang para lang magandang mga matamis na mga salita na magaling ang mga convincing power nila para lang maka-recruit na member. Iwasan mo yan. Red flag number 5. No clear compensation plan or transparency. Yung mga ganyan. Yung magre-recruit sa'yo na wala namang ang company nila, walang
klarong compensation plan at hindi transparent. Basta lang sabihan ka, nakikita ka dito, yung ini-invest mo na 10,000 after 2 weeks, 1 month, mag-multiply yan times 3. Scam yung ganyan. Yung pangakuhan ka na wala namang compensation plan na sineset up, nag-set up ng ano niyan, company na yon, red flag yon. The company doesn't clearly explain how you get paid. So pag ganyan, mag-invest ka lang, hindi ka sinasabihan, hindi kinaklarong sinasabi sa'yo kung paano ka mag-earn yan. Walang compensation plan. Dapat kasi sa MLM, sa network marketing, transparent yun sa lahat ng membro. Kaya ganyan. The compensation plan is complicated or vague. Yan. Hidden fees, unfair commission structures, or leaders hoarding money at the top. Ito pa siya. May nabasa kasi akong ganitong mga reviews na yung dahil kakilala nila, yung upline nila, yung membership nila ang tumatanggap yung upline. Pati yung magiging downline nila, ipamember nila. Ang mangyari, hindi yan naging siya, red flag yan ganyan. Kasi kung leader ka, upline ka, wala kang karapatan na hawakan or ikaw maghawak, maghuhoard ng pera na membership na mga downline mo. Ang dapat mong gawin, kung leader ka, upline ka, dalhin mo sila kung saan ang office ninyo, kung saan yung ninyo, yung saan pwedeng magbayad yung mga member na recruit mo or mga downline ng mga recruit mo. Hindi dapat ikaw ang tatanggap ng pera nila. Sila dapat ang pupunta. I'm sure sa panahon ngayon, meron ng online payment. Paano sila magbayad online ng mga membership nila? Kaya ganyan ang dapat. Hindi dapat comes to money talaga, hindi ganyan, red flag yan. Kaya tandaan mo yung ganyan. Anong gawin mo pag maka-encounter ka ng ganyan? Basahin mo ang official compensation plan bago ka mag-join. At look for fair and balanced payment structure where anyone can succeed. Yan. Kailangan mo talaga i-review, basahin, pag-aralan mo muna yung compensation plan nila bago ka mag-join talaga. Kailangan kasi ang network marketing is business. Kaya bago ka po pumasok, bago mo pasukin, alamin mo muna ang kabuuan. Kung paano mo ito gawin or karapat-dapat ba, tama ba, wala ba, hindi ba madaming red flag. Red flag number 6. Negative online reviews or legal issues. Ito, importante. Ito na mga red flag. Tandaan mo ha. The company has lawsuits, government warnings, or scam reports. Yan, number 1 yan. I-research mo muna. Kaya, bago ka mag-join ng isang network marketing, i-research mo muna kung sa online, i-google mo saan ka maka-research ng mga site, kung wala ba yung kaso, or wala ba yung mga government warnings kasi illegal pala yon, hindi i-registered, hindi wala yung licenses, registration, mga regulatory, mga mandatory na mga licenses or scam reports, baka mayroon yan. I-research mo muna. Baka hindi mo alam na yung pinakonvince papasukan mo na MLM dahil lang sa mga matamis na mga convincing power ng mga upline na napamembro ka, huli ka ng naka-research na hindi pala maganda yung pinapasukan mo na company. Kaya yan, red flag yan, tandaan mo yung red flag na yan. Or ex-distributors complain about losing money or being scam, yan. Baka may mga reviews na yan na may mga member na naka-experience na may mga complaint na yung pera nila nawala at wala na mga produktong na dating sa kanila. Yan, kailangan i-research mo talaga. Or mga negative news about shady or kinahinalang business practices. Yun. Tandaan mo talaga mga importanteng red flag na to. So, anong gawin mo? Pag may kahinahinala kang napansin, i-google mo muna yung company about scam, complaints ang lusot. Baka may kaso yun. Scam yun na company or madaming complaint. Yung ganyan. I-check mo ang Trustpilot, BBB, Better Business Bureau, dahil doon makita yung mga list ng mga scammer na mga
company or yung mga red flag na mga black company na. Yun siya. Or sa Reddit, manaming reviews yan. Kung may hindi magandang na-experience ang mga member yan dati. If a company has too many red flags, look for a better opportunity. So yun, kung mapansin mo, yung mga nabanggit ko kanina na mga red flags, kung merong madami ang red flags kang nakita, napansin, hanap ka na lang ng iba. Huwag kang tutuloy mag-join yung opportunity na nag-offer sa iyo. Kasi madami pa talaga diyang, maganda talaga ang network marketing naman talaga. Depende kasi yun. Minsan kasi yung mga upline at mga leaders, mali yung approach na ginagawa nila. Kaya ang nangyari, naging red flags. Minsan hindi alam ng founder or mga directors ng company na yun. Hindi alam. Maliban lang pag may makapagsabi na hindi maganda yung ginagawa ng mga upline. Baka minsan hindi aware yung mga founder ng mga network company. Red flag number 7. Pressure and cult-like behavior. Yun sa mga upline or mga leader ng network company. Leaders pressure to stay even if you're uncomfortable na. Kahit na feeling mo na uncomfortable ka na, hindi ka na comfortable sa network marketing na yon kasi hindi mo talaga, na hindi ka komportable, kay kailangan mag-leave ka or mag-quit ka na, hindi ka natutuloy. Pinapressurein ka ng leader mo, hindi yan, red flag yan. Kasi dapat may freedom ka, i-respect niyang rights mo kasi may dahilan ka kung bakit ka mag-quit sa company na yon. Total, pag mapansin mo naman in the future na mali palang decision mo na nag-quit ka, babalik ka naman. Diba? So, ganyan lang. Bigyan mo freedom yung tao. Huwag mong hawakan ang liig. I-respect natin ang desisyon ng bawat tao kasi kanya-kanya din tayo ng sitwasyon ng buhay. So, lalo na pag you're told if you quit, you're a failure, yung ganyan. Yung dahil ba upline siya or na-success na siya, nauna siya sa network marketing na yan, pag yung ma-downline niya, masakit na magsalita, sabihan na mag-quit ka, ma-failure ka, na lalo kang maghirap, mga ganyan, yung mga masakit na salita, hindi yun maganda. Kaya tuloy, minsan, maganda sana ang isang network marketing na yun, napasama ang image na lang, dahil na din sa mga leaders or mga uplines na ang approach nila or mga ugali nila hindi maganda. They try to control your mindset, friendship, and financial decision. Yun. Katakot yung ganyan, yung hawakan, red flag yun. Yung hawakan yung liig mo para lang dahil ba upline sila at success na sila, ikaw hindi pa. Lalo na financial decision mo, pag hawakan nila, sila nang gustong masunod, hindi yun na ganyan, red flag yun. So anong gawin mo pag ma-encounter ka ng ganyan at matandaan mo na ang MLM talaga is a business. Business yun. Magandang business ang MLM. And not all, you should feel free to live. Kaya may freedom ka kung aalis ka na, freedom mo yan, may rights ka, may dahilan ka din kung bakit ka alis. Hindi mo ka nagustuhan, ayaw mo, or may nakita ka ng iba pala na mas maganda pa sa current na mo, ganyan lang yun. Stay away from manipulative upline leaders who discourage question yun. Dapat kasi pag upline ka, hindi mo i-manipulate yung downline mo. Kailangan i-guide mo yung sila. Hindi naman talaga tayo perfecto. Importante, number 1, ugali. Kaya bago sumali sa isang network marketing, ito matandaan mo. Final thoughts. How to protect yourself in MLM. So, pag may mag-convince sa'yo na opportunity na mapajoin ka sa network nila, do your research. I-research mo muna kung yung company na yon legit ba at real ba yung mga products nila. Yung sellable ba siya, high quality ba siya, at organic ba siya. At hindi ka ba mahirapang magbenta? Focus on product sales ba? Avoid scheme that rely only on recruitment. Yung palagi ka lang ang kinakonvince nila kasi malaking kitain. Pag makarecruit ka ng 2, makarecruit ka ng ilang downline mo, pag mga ganyan, focus on recruitment talagang earnings, hindi yan maganda.
Think long term. MLM is a real business, not a quick money game. Kaya yan. Kasi totoo, ang MLM talaga, pag iseryoso mo ito, business to, makakreate ka ng legacy sa mga anak mo at sa mga kaapu-apuhan mo pa. Basta, gamitin mo lang ang approach na tama. Dapat mag-learn ka ng digital marketing dahil sa panahon na ngayon, ang technology dapat alam mo to. Don't just rely on traditional method. Traditional method is okay siya, pero hindi siya long term. Siguro kung hindi mo pa masyadong kabisado ang digital marketing, i-apply mo na ang traditional method. Yung kailangan i-convince mo yung mga kakilala mo, mga friends mo, kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, yun. Traditional method yun. Pwede i-apply mo muna. Pero in the long run, dapat mag-acquire ka ng knowledge ng digital marketing kung gusto kang long-term business mo ng MLM. Trust your instinct. If it feels like a scam, it probably is. Kasi yung instinct natin talaga, pag magduda tayo, ano yun, para bang totoo talaga. Kasi sa akin lang proven ko yan. Pag ma-feel ko na hindi maganda, mabigat siya. Kaya wag na lang. Kaya tandaan mo, ang network marketing is a great business model if done the right way. Yun yung sinabi ko, na ang network marketing talaga, ang totoo na legit na network marketing is magandang business model. Pag ginagawa, ang approach na ina-apply is mabuting way talaga. Kaya yan lang ang lahat ng mga red flags na tinatalakay natin sa ngayong video na to. Kaya kung nagustuhan mo itong nakarelate ka sa video kung ito, kung may na-experience ka na hindi maganda, kung may current na related ka na sa isang network company, or may nag-convince sa'yo or may nag-offer sa'yo ng opportunity ng network company, kung may tanong ka, comment ka lang sa video na to at irisulat mo din kung anong network company ka, anong kagandahan, anong mga na-experience mo, mga na-challenges na na-encounter mo, at anong need mong matutunan or itanong sa akin para mapabuti ang business mo. Sa ngayon, hanggang dito lang tayo. Huwag mong kalimutan i-like, i-subscribe, and i-share itong topic na to. Kasi sisikapin ko talaga na makapag-upload ako weekly kasi yung sinabi ko na meron kasi akong full-time job kaya need ko din na mag-work during weekend or yung mga holidays. Pag hindi na ako busy, try ko lang talaga ang best ko na makapag-upload ako. It's me, Mentoring. Thank you everyone. Have a nice day. God bless us.